Ngayon summer na rito, grabe. Alam niyo ba kaninang umaga, pag alis ko ng bahay, ang temperature is 15 degrees Celsius. Ngayon pag uwi natin after ng trabaho, after 8 hours, alam niyo ba kung ano ang temperature? It's 27 degrees Celsius. Kaya pag uwi natin, ito lang suot natin, naka t-shirt lang tayo. Tapos naka short. Tapos rubber shoes. So yan lang oh. Tapos kanina may baon pa tayo na na jacket kasi medyo chilly. Medyo magino-gino pa. Pero pag uwi natin, grabe, lahat ng tao naka shorts, naka t-shirt. Talagang feel mo yung yung summer na sa tindi ng init. May nagtatanong sa atin, ano raw ba ang kaibahan ng init dito sa Canada kumpara sa init sa Pilipinas. Alam niyo sa Pilipinas nung mga high school pa kami, magtatanim kami sa bukid. Nakabilad kami diyan sa araw buong maghapon. Pero okay lang. Pero dito, alam niyo, paglabas niyo ng bahay, talagang mararamdaman mo yung hapdi sa balat. Kaya rito, majority rito ng tao pag summer, tapos lumabas ng bahay, nag-a-apply ng sunscreen. Kasi iba yung hapdi, iba yung init dito. Sa atin naman, pagka tag-araw or summer sa atin, pag naligo ka pa lang, tapos labas mo ng banyo, pawisan ka na agad. Dito naman, pagka labas mo ng bahay, talagang mararamdaman mo yung pag nagsuot ng sombrero, may mark dito, makikita mo talaga na yung sunburn. Kaya talagang ina-advise dito na maglagay ka ng sunburn sa braso, sa muka, lahat na naka-expose sa sikat ng araw kasi talaga iba ang sikat ng araw dito, ibang init. Mas rito, mas talagang mararamdaman mo yung hapdi ng init ng araw. Pero alam nyo, may nagtatanong sa akin, ano ba ang gusto nyo? Yung summer or yung winter? Ako, gusto ko talaga yung sa weather, gusto ko yung spring, yung in between. Kahit maglakad ka dyan, hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit. Kapag winter naman, para sa akin kasimula talagang maganda. Kasi makakita mo yung pinong-pinong snow, parang asukal. Pero pag nagtagal na yung winter, lalo mga 5 months na, talagang medyo nakakainis na, nakakasawa kasi aalis ka ng bahay, ang dami mong bit-bit, diba, yung makakapal na jacket, tapos yung sa locker sa trabaho mo, grabe. At saka para sa akin mas maraming adventure kapag pag summer. Kasi dito kasi yung Canada, sobrang laking bansa. Yung land area niya talagang marami rito open space, mga green space. Pwede mong lakarin. Tsaka maraming pwedeng puntahan dito kahit lakad-lakarin mo lang. Tsaka dito yung mga galaan, mga libutan, very accessible ang public transport. Niwala kayo sa akin. Kung gusto mong manood ng mga water adventure, tapos yung mga ferry, punta ka lang sa downtown, mag-bus ka lang, mag-train ka lang, accessible lahat yan. Ang daming pwedeng puntahan dito sa Toronto, Canada. Kaya kahit medyo mataas ang cost of living dito, sulit na sulit din dito kasi yung mga galaan, mga libutan, kasama yung pamilya mo, very, very accessible. Kaya iba rito, maganda. Ngayon may nagtanong din sa atin na isa nating subscriber, kumusta raw ba yung pagka naninirahan sa apartment, mainit daw ba kapag summer? Talagang mainit, grabe. Kaya dito, lahat ng tao dito halos, ewan ko lang sa iba kung kaya lang tumira dito na sa apartment na walang aircon, pero mostly baka mga 90 to 98% naka-aircon dito.
Alam niyo ba kung magkano ang bayad sa tinitira natin na apartment, no? Kada unit, ang bayad is $50. Kung dalawa ang ang aircon na ikakabit mo, magkabayad ka ng $100 kada buwan. So ako, every month, nilalagay namin 2 aircon, especially pagka July na. Pero pag mga May, isang aircon lang is okay na. Pero pag bandang June, July, talagang sobrang init na yan. Nagdadagdag na tayo ng aircon para mas malamig, para mas makatulog na maayos yung mga bata. So pag ganon, siyempre magdadagdag ka ng bayad, $100. Ang bayad mo na sa unit ng aircon mo. Pero okay lang, at least masarap matulog, di ba? Hindi ka pawisan. Pero siyempre, magdadagdag ka ng bayad. Tsaka ang kainaman naman pag summer dito, pagka papasok sa trabaho, kahit ang suot mo lang is t-shirt, short na ganyan, o sapatos, tapos magbaon ka lang ng water bottle mo, okay na. Yan, saan ka na makarating nun? Kasi sa trabaho naman natin is may kanya-kanyang locker naman tayo. Meron naman tagalaban ng ating mga uniform. So, just bring yourself, kahit na yan, t-shirt, short, sapatos. Minsan nga, mapasok ako, naka-chinelas lang eh. Walang ano rito. Walang problema yon. Wala namang ano rito na sisita sa'yo, ba't naka-chinelas ka naman ng ganun dito. Kahit anong isuot mo, walang makikialam sa'yo. Ganyan dito sa Toronto, Canada. Hindi ka papansinin kung anong itsura mo, kung anong suot mo. Bahala ka. Ganun dito. Hindi ka mukha sa atin na kunwari, pupunta ka sa Maynila, kailangan nakaano ka pa, kung todo forma dito, bali wala. Tsaka ano nga pala dito, maraming, kung wala kang bike dito, pwede kang magrenta-renta dyan, no? Doon, no? Ay, no. Parang $3.25 lang, tapos may specific timing kung kailan mo mag-expire yung binayad mo. So talagang maraming adventure dito kapag summer talaga. Kaya ako, I prefer yung summer. Tsaka pag summer dito, alam nyo, kasi kunyari winter, may mga mag-exist na business. Pag summer, may another business na naman. Dito pagka summer, may mga, alam nyo, yung food truck. Minsan may mga parade pa ng mga food truck yan. Iba-iba yung mga tinitinda. May mga hotdog, sausage, fries, blooming onion, kung ano-ano. Mga ano-anong kakanin, may Filipino foods. Tapos may mga different festival. Ayan, makikita yan sa all over the country. Dito sa Toronto may mga Filipino festival, may mga artista na galing sa Pilipinas pumupunta rito. Kaya after ng trabaho, alam niyo yung mga kabayan, pupunta yan. Kunyari may Filipino festival. Tapos pagkatapos ng trabaho, ayan, kanya-kanyang diretso na yan sa area kung saan ginaganap yung mga festival. May mga pagkain na Pilipino, mga balot, barbecue, and so on. Kasi sa ganung paraan, makakasama natin iba nating mga kabayan. Tapos mafe-feel mo rin na parang nasa Pinas ka rin. Kasi marami yun, magkasama-sama yun eh. Minsan 2 days, 3 days. Tapos may mga pagkaing Pinoy. May balot, barbecue, tapos mga samalamig. Para feel mo na nasa Pinas ka pa rin. Tapos syempre, kumustahan sa mga kabayan, marami ka makikilala. Di ba? Yun yung mga event dito. Tapos may mga Greek festival din. Kung ano-anong kultura, tapos kanya-kanyang event. Pero ang isa sa pinakamalaki dito yung sa
Danforth, tsaka yung mga Filipino festival, talagang doon pinifeature yung mga pagkaing Pilipino, tapos mga produktong Pilipino, tapos yung mga artista sa Pilipinas pumupunta rito. Last year tanda ako nung nagpunta dito sila sina Raver Cruz tsaka Julian San Jose. So after ng trabaho, diretso na tayo lahat doon. Sabihin ng iba, parehas naman lasa niya ng barbecue. Balot, bumili ka sa Chinese store, meron din. Pero iba pa rin yung yung doon ka pupunta sa festival, talagang ramdam mo yung pagkaing Pinoy, di ba? May sumasalok ng gulaman, may taho, tapos picture taking. Pag kasi parang nakauwi ka rin sa Pinas, di ba? Ganyan ganyan dito pagka summer. Nung bago rin tayo dito, nagtrabaho din tayo sa mga food truck. Nagtitinda tayo ng mga fries, sausage, and so on. Doon tayo namulat sa sa ganda ng Canada. Especially dito sa Toronto, na kung saan tayo nakakarating. Alam nyo, ang Toronto, Canada, or Canada as a whole, napakaluwang na bansa. Napakadaming pwedeng galaan, libutan. It's up to you kung paano mo i-explore yung place. Maraming pwedeng puntahan. Sabi ng iba boring daw, pero hindi. Marami kang pwedeng puntahan dito na talagang mag-i-enjoy ka talaga. So yun lang. Salamat sa pagsama sa ating vlog. Marami na naman tayo magiging adventure ngayon kasi start na ng summer, nararamdaman ko na. So pwede na tayong maggala-gala kung saan-saan. Kahit naka-short lang tayo, tapos may backpack, may konting tubig. Tsaka hintayin nyo yung mga vlogs natin na mga festival. Yan. Ipapakita ko sa inyo. So yun lang, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, Sir Alfred TV, tapos sa ating Facebook page na patuloy na lumalaki at ang dami nagva-viral na videos at mga reels. Yung ating Facebook page po, ang pangalan is Teacher's Notebook. Yun lang, have a great day and mabuhay ang mga Pilipino sa anumang panig ng mundo. Have a great day.